Dahig. Kasama ko po si Spokes ng Bayan. Kamusta, fellow wanted? Ito po ang inyong Wanted Hour. Yes. Kung saan ang mga wanted ni General Torre ay nagbibigay ng kanilang mga opinyon sa mga maiinit na issue na hinaharap ng ating bayan. At siyempre, palangga ha, ang pinakamainit na issue ngayon, dapat bang ituloy ang impeachment trial ni BP Sara? Yes. Partner, anong tingin mo dyan? Well, kasi nga sayang lang yung pera ng bayan na ginagastos dyan. At alam naman ng lahat na ito ay political move ni Bangag para pahinain ang kanilang kalaban at magwagi sila sa kanilang maitim na balak. Una-una, alam naman natin kung bakit sinampa ng Kamara de Representante yan. Una-una, talagang gusto nilang sirain yung pagkatao ni BP Sara nang mawala na yung banta sa kanilang Marcos Forever muli, no? At nakikita naman natin talaga na ginamit pa ang pera ng taong bayan. Inamin noong Tobit Yapon, no? Na kaya naman pumirma sa impeachment ang karamihan ng mga kongresista kapalit ng mga ayuda at mga benepisyo na makukuha ng kanilang mga distrito. At pumirma yung napakadami mga kongresista na lumagda dyan sa impeachment complaint na yan. Malungkot kasi talagang sa tingin ko yan ay bribery, no? Kahit balik-balik na rin mo pa, nagkaroon ng impeachment complaint laban kay BP Sara sa pamamagitan ng bribery. Now, ang question nga is, ito bang ganitong impeachment complaint na inamin ng isang kongresista na campaign manager pa ng alyansa, no? Ibig sabihin, hindi siya pipitsuging kongresista, no? Siya ay nagsasalita talaga, sinasabi niya talaga yung sentimiento na nakakarami na dahil lang yan sa mga biyernes na ibinigay sa mga distrito kaya pumirma, no? Ang tanong, kinakailangan ko bang umusad, kasusin na naman ng taong bayan, kapera ng taong bayan para sa isang trial na napakamahal. At saka siyempre, aksaya ng panahon ng Kongreso dahil ang Kongreso naman, sila dapat nabibigay ng solusyon sa mga problema ng bayan. Pangunahin na dyan yung pagkagutom, ano ba yan? Palibasa tayo hindi nagugutom. Siguro akala nila, pabayaan mo na lang yung mga nagugutom. Hindi po. Trabaho pa rin ng Kongreso na sila magbigay ng solusyon dahil yan po yung polisiya, no? At bukod pa sa pagkagutom, yung napakataas ang presyo ng bilihin, yung kakulangan ng trabaho at mababang mga sweldo. Yan dapat ang inaatupag ng Kongreso, hindi mga bagay-bagay para lang benggahin ang mga kalaban ng administrasyon. Correct. Katulad ng pagbibenga sa atin. Oo nga. Pero alam mo, legally speaking, talagang constitutionally infirm ang pagpapatuloy ng Kongreso. Bakit? Bagamat walang nagsasabi talaga sa saligang batas na ang gawain ng isang Kongreso hindi dapat magpatuloy sa susunod na Kongreso, mababasa mo naman yan sa termino ng mga miyembro ng Kamara de Representante at Senador. At talaga nakasaad dyan na ang termino ng mga miyembro ng Kamara de Representante ay 3 taon na magtatapos at magsisimula sa June 30. No? At ang sabi naman na sa mga senador, ang kanilang termino ay 6 na taon, magsisimula at magtatapos sa June 30 rin, no? Ng ika-6 na taon. So ibig sabihin, wala ng termino yung lahat ng kongresista matapos ang 3 taon pagdating ng June 30. At ang mga senador, kalahati naman, ay mawawala na ng termino dahil 12 ang mawawala ng termino pagdating ng June 30, no? Now, ang problema kasi, bagamat walang explicit provision sa saligang batas na ang pagkatapos ng isang kongreso ay upon expiration of term sa June 30, may desisyon ang Korte Suprema. At nangunguna na dyan yung kasong Francisco versus Senate, no? Versus House of Representatives. Ako nag-argue dyan sa Supreme Court. Ito yung sa impeachment ni Chief Justice Davide. At ang sabi ng Korte Suprema nga, talagang ang termino ng kada kongreso nagtatapos upon expiration of the term sa June 30. No? At dahil dito, lahat ng impeachment proceedings ay hindi pa pwedeng ma-carry over sa susunod na kongreso. Parang batas baga, palangga. No? Na kapag ang batas, maski sabihin mo nang natapos ang third and final reading, hindi naman umabot sa BICAM, basta hindi siya naging batas, kinakailangan i-refile sa panibagong kongreso every 3 years. Pero ang cause of confusion dyan, meron din kasing ruling yung Korte Suprema sa Avellino versus Cuenco na nagsasabi na ang Senate daw is a continuing body. Kasi at any time, merong 12 o kalahating senador na hindi na tatapos ang termino, di ba? Kaya alternating sila, no? For instance, itong June 30, 12 mawawala ng termino, no? Pero yung mga hinalal natin ng 2022, nakaupo pa rin. Matatapos naman sila sa pagkatapos ng 3 taon. Tapos ng 3 taon. Pero ibig sabihin lang ng Avellino versus Cuenco, hindi continuing ang House kasi lahat sila wala ng mandato after 3 years.
Pero ang Senate continuing only because merong 12 na maiiwan. Now, sa tingin ko, kaya naman ganyan ang ginawa nila para rin walang vacuum pag nawalan ng presidente, nawalan ng vice president, at nawalan ng vice president. Ang susunod na ay Senate president kasi palagi merong Senate president. At kung mawala ang Senate president, House Speaker. Kung wala ang House Speaker, yung Chief Justice. Pero malinaw yan na lahat ng gawain ng Kongreso, pagkatapos ang termino ng isang Kongreso, tapos na rin, no? At kinakailangan ma-refile lahat. So sa tingin ko talaga, unless matatapos nila yung trial na yan by June 30 ng taon ito, kinakailangan talaga ma-dismiss yan at ma-refile ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Ang problema palangga, bawal ang mahigit sa isang impeachment complaint na ihain sa isang taon. So antay na naman sila hanggang next year. Ganun talaga. Diba? Pag in your assessment, sa tingin mo ba mapupush ito ng mga gustong i-push ang impeachment? Kasi syempre, may mga nagrarally na ngayon, may mga bayaran na nagsasabi na dapat ituloy ang impeachment kaya Inday Sara. So, sa tingin mo ba may possibility na ma-push nila? At another thing, no, spokes, ang sinasabi ng Malacanang ngayon na wag daw sisihin ang Marcos Jr. o Marcos administration kung ang impeachment trial ay matuloy o hindi. So, sa tingin mo, anong pinapahiwatig na statement ng Malacanang ngayon? Unahin ko muna yung unang mong tanong, no? Una-una, kahit anong sabihin ng mga Leila de Lima dyan, kung sino-sino pang mga kamatayan, okay? Na bloke kamatayan. Wala silang magagawa kasi ayon sa saligang batas, tanging Senado ang sole judge sa lahat ng impeachment trials. So kahit anong desisyon ng Korte ng Senado as an impeachment court, pati Korte Suprema hindi po pwedeng makimaso except upon grave abuse of discretion. Pero alam naman natin na pagdating doon sa trial mismo, hindi po pwede ang Supreme Court na makimaso. Now, yung Francisco na in-argue ko, naging matagumpay kami kasi ang kinwestiyon namin doon, yung action ng House. Yung pagsasampa nila ng pangalawang impeachment complaint sa loob ng isang taon. Ito ba ilabag sa saligang batas? Yes. Sa tingin ko, ibang-iba yung Francisco dito sa mangyayari ngayon kasi ito, decision na ng Senado. Pero doon sa Francisco, ang kinwestiyon ay yung gawain ng Kamara de Representante at hindi ng Senado sitting as an impeachment court. Now, yung tanong mong pangalawa, bakit hugas kamay ang Marcos? Siyempre kasi natapos ang eleksyon, na-realize niya, wala na nakikinig sa kanya. So alam niya na malakas talagang posibilidad na ibabasura na yan. Kaya ayaw niya mapahiya na naman, gaya ng napahiya siya, wala siya na panalong kandidato ng Partido Federal. Alam niya na i-dismiss yan, no? Bagamat gustong-gusto niya talagang ituloy dahil mga senador, hindi naman niya magiging senador kung hindi nila alam ang pulso ng bayan. Yes. At ang pulso ng bayan, ayaw na nila ng napakadaming politika at tupagin ang problema ng bayan. At alam mo, si Senator Cheese, whether or not you like him, alam niya ang pulso ng bayan. Alam niya ngayon, ang tinatakal nila ay mga batas na po pwede magbigay solusyon sa problema ng tambayan kesa politika na naman. Kaya hugas kamay si Auntie Claire kasi alam niya, hindi na rin mai-impluwensya ng presidente, mga senador, dahil alam nilang pulso ng bayan. Yeah, so alam naman natin na bagsak talaga trust rating ng bangag, kaya naman talagang naghuhugas kamay na nga. Pero spokes, gusto kitang tanungin kasi may bagong optics o photo op na naman drama itong bangag administration. Ang kanyang pamilya ay nagsakay-sakay sa MRT at nagbigay ng one free ticket. One ticket lang yung babayaran mo, then libre na yung 3 or 4 na miyembro ng family. Ano sa tingin mong dramatization na naman ito? Well, tingin ko mapupusit lang ang taong bayan kasi alam naman nila, PR lang yan. Alam naman nila na walang pinupuntahan ng first family na hindi lang nakakotse, kundi sa katutak pang mga escorts para maiwasan ng traffic. No? Minsan na sila pa nakakadagdag sa problema ng traffic na lang haba-haba ng mga convoy ng first family. No? Hindi lang yan. Kasama na rin si Presidential Kasi na tinatawag na Tambaluslos. No? Kahit saan sila magpunta, haharangin pa ang traffic para sila yung makaraan. No? So sa tingin ko, lalong mabubuisit ang taong bayan dyan. Kasi parang binabaliwala nila yung hirap ng taong bayan na sumakay ng LRT na punong-puno, na minsan nadidelay at napakamahal pa, no? At syempre,
wala naman choice ang taong bayan dahil kung sila sasakay naman sa kotse nila, either number 1, napakataas naman ang presyo ng gasolina, number 2, wala silang kotse, number 3, super palpak talaga ang traffic natin dyan, lalong-lalo na sa Metro Manila. Yeah, so kung naalala mo, I think nandun tayo, no? Sinabi ni Vice President Sara dito sa Dahig na dito sa Netherlands yung talagang yung transportation maayos. Tapos parang yung sa atin, pagsakay pa lang sa MRT, parang nakikipag-agaw buhay ka na. Parang naalala mo yon? Oo, grabe yung... Alam mo, naranasan ko yan, hindi sa dahil ako nag-PPR. Kasi nagtuturo ako, na-imbita rin ako bukod sa UP na magturo dyan sa San Beda, no, sa graduate program. So, from yung tinitiran ko, malapit lang yung istasyon sa Katipunan. So, nag-MRT ako, papunta doon sa San Beda. Ang baba mo na doon mismo sa gitang San Beda. Pero talagang kapag peak hours, naranasan ko yan, halos di ka makahinga. At may mga pagkakataon talaga na naghahabol ka, lalong-lalo na galing ako Makati, papunta ng Quezon City, papunta ng UP, syempre malilate ka sa klase, mag-LRT ka, papahatid ka sa MRT, susunduin ka ng another sasakyan dun sa dulo, hindi ka talaga makahinga. At saka yung pila, napakahaba. So, if you compare, no, kasi you as a spokesperson ni PRD, itong pinag-uusapan natin patungkol dito sa MRT transportation, kung tama pagkakaalala ko, di ba noong panahon ni PRD ay nag-aalay ng libreng sakay talaga sa ating mga mamamayang Pilipino in certain days. At hindi katulad nitong bangag na, okay, bibili ka ng isang ticket tapos libre ang 2 o 3 o 4. Hindi ba dapat kung gusto niya lang free magpakitang gilas, libre mo na lahat? Well, so how would you compare? Sa akin naman kasi, puro PR, alam mo, takot sila na kahit anong gawin nila, bagsak pa rin ang trust at approval rating ni Bangag. At ngayon, kahit anong gimmick, papatulan na nila. Pero ang katotohanan, una-una, hindi naman nasusustain yan. Yung kanilang family right, I don't think that is for long term. Baka isang araw lang yan, no? Gaya ng 20 pesos na bigas na isang araw tapos itinigil, di ba? So, lalo lang mabubwisit ang taong bayan kasi alam nila, ano kala niyo sa taong bayan? Bobo? Na palibasa, meron kayong gimmick, mag-iiba ang kanilang sentimiento na pinakapalpak na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Marcos Jr., di ba? So, itigil nyo na yan, huwag nyo nang insultuhin ang katalinuhan ng taong bayan. Kung gusto mong mamahal ka o muli ng taong bayan, madali lang po, mag-resign na kayo. Correct. Kasi yan ang inaantay ng taong bayan. Ikaw ang problema at baka mapatawad ka pa at mahalin ka pa kapag sinalba mo ang bayan sa pamamagitan ng pagre-resign. Pag-isipan mo yan, Marcos. So sa mga pag-uusap nyo ni VP dito sa The Hague at alam ko may isa tayong avenue na gusto nating sundan para mapabilis ang paglaya ay pag-uwi ni Pangulong Duterte. So doon sa mga pag-uusap ninyo para sa kaalaman ng ating kababayan, dahil mga tao, alam mo, talagang frustrated na ang Pangulong Duterte pagtatatlong buwan na dito. Doon ba sa mga meetings ninyo, masasabi ba natin na may development, may pag-asa pa ba tayo na mapabilis ang pag-uwi ng ating Tatay Digong? Well, sinabi naman ni VP Sara na yung aking suhestyon na gamitin ng Batas Netherlands para mapauwi ka agad si Tatay Digong ay tinanggap na ni Tatay Digong in the process na of choosing a Dutch lawyer kasi hindi naman ako Dutch lawyer. No? Pero pagdating sa European Court of Human Rights, meron nila akong credentials umapir doon, so pwede akong umapir doon. Pero ang initial dyan ay sa Dutch Court at madali lang po ang aming argumento dyan. No? Sinasabi nila, ito hindi ko alam talaga dahil hindi naman ako abogado sa Holland, no? Na mga 80 anyos hindi na dinilitis. Okay. So ang tanong, kung ang 80 anyos sa Netherlands hindi dinilitis, ang kulungan naman ni Tatay Digong, ang hukuman nasa Holland, bakit siya lang ang 80 anyos na linilitis? Yeah. So sa tingin ko, mapapabilis talaga yung proseso ng pagpapalaya sa kanya kung kukwestiyonin natin. Bakit lahat ng 80 years old di na nalilitis sa Netherlands at si Tatay Digong na nasa Netherlands, linilitis pa rin? Ang problema kasi dito sa ICC talaga, pinaglalaban nila yung buhay ng ICC dahil ang kaisa-isang kaso na linilitis nila si Tatay Digong. Na kapag hindi pa yan natuloy, wala na silang gagawin. Ano pang saysay na ICC? Dapat magsarado na sila. Lalong-lalo na hirap sila mag-operate dahil sa mga sanctions ng Amerika. No? So, yeah. May pag-asa, in other words. May pag-asa. May pag-asa. Let's say, for example, makakuha na tayo ng mga Dutch lawyers. Okay, fast forward na ako. Ano yung step, ano yung mga steps? Ano ang mga steps at ano yung timeline?
Well, maganda kasi mangyayari dyan. Kasi kauna-unang pagkakataon na magkakaroon dito sa Europa ng issue, ano ba epekto ng kidnapping dun sa jurisdiction ng hukuman? Illegal ang kidnapping, hindi ba dapat mawalan ng jurisdiction ng hukuman? So, magkakaroon ng kasagutan dyan. Alam mo naman, pinangaranda ka ng Netherlands, nakapute sila sa karapatang pantao. So, sa tingin ko, malayo na magdesisyon sila na wala kaming pakialam kung kidnapping yan. Tingin ko ang maging desisyon nila bilang isang kampiyon ng karapatang pantao, dapat huwag na ituloy yan. Pero itong issue, paano yan? Merong kasunduan ng Netherlands at ang ICC na re-respetuhin ng mga desisyon ng ICC. So ano ngayon mangyayari kung ang desisyon ng ICC ay sa batas ng Netherlands, salungat sa batas ng Netherlands at sa karapatang pantao, anong mananaig? Mabuti na lang, wala namang sariling gwardiya ang ICC, wala namang sariling kulungan ng ICC. So sa tingin ko, kung manaig sa korte ng Holland, po pwedeng mapalaya si Tatay Digong kahit ayaw pa ng ICC dahil wala nga sariling mga gwardiya. Ang ididimanda natin yung mga nagkukulong kay Tatay Digong at silang dapat sumunod sa batas ng Holland. At yung nangidnap. So, dito tayo ngayon sa Dahig, talagang ang mga tao, sabi ko nga, sabik na sila. Ang dami nagtatanong sa atin, pareho tayo, na kailan na ba uuwi siya PRRD? Ito bang itong legal remedy na ito na sinasabi natin, ngayon mo lang to naisip o even before first week, second week mo dito, naisip mo na tong suggestion kaya Inday? Sa mulat-mula. Pero in fairness, si VP Sara, inisip na rin ito. Oh, wow. Sa mulat-mula pa. Okay. Kaya lang, ako naman yung gumagalang nung sinabi niya na atpagin mo yung asylum. At totoo naman, sa nakikita natin mga pangyari ngayon, kung hindi ko naman inatupag ang aking asylum, dedo na ako, nasa kamay na ako ni Tory ngayon. So tama rin yung advice na binigay sa akin ni VP na unahin ko muna yung asylum ko at ngayong nakaayos na yan, medyo meron na tayong security na hindi tayo mapapasailalim sa kamay ni Tory, no? Spokes, alam niyo mga kababayan, tuwang-tuwa ako dahil si Spokes nakilala ko ng gusto. Alam mo talagang Spokes, pinagmamalaki kita. Walang ka pride. Nagpinagluluto kami, pinagpinta kami ng kape. Oh my God, thank you. Kaya naman kasi, no? Talaga naman kasi pag umalis sila, pag malungkot na naman ang inyong Spokes ng bayan, ano na ang gagawin? Baka magbaliw na naman ako pag wala na ang palangga ng bayan. Yes, oh my God. Spokes, maraming salamat. Talagang walang arte-arte ang Spokes ng bayan. Kamarta na yung kape mo. Ito na, ay nako, ang sarap-sarap ng buhay natin, Rick Spokes. Thank you po. Thank you, Spokes. Yes, thank you for coming. At talaga naman kita mo, pinaligay mo kung at ang lahat ng Pilipino dito sa Dahig, kasama na ang mga pamilyang Duterte. Maraming salamat sa iyong patuloy na suporta talaga dahil ikaw ang boses ng puwersa ng liwanag. Alright, lahat tayo ay boses at puwersa ng liwanag, kaya naman huwag tayong panginaan. Sa June 14 ay mayroon tayong Araw ng Kalayaan para kay Tatay Digong. Tayo po'y magsisimon dito sa Dahig at sabay-sabay na isigaw sa mga European, sa mga Dutch, bring him home. Bring him home. Bring him home. Alright. Hanggang muli po, abangan nyo aming Pagkat Forever. Pero ngayon, bye!